Char! Hello mga kababayan, this is Bri. You are watching again my vlog. Nakakatamad! Ayoko na content na to. Yeah, char, amen. Bakit parang wala ka sa mood? Oo, te, alam naman na lahat yan na ayoko kasama yung katabi ko ngayon for today. Napilitan lang tayo, pero ipupush natin yan. So sa mga followers natin sa TikTok, yung Eva na nakikita ninyo na palagi nung pa-comment-comment na wala naman sa lugar. Kasama ko siya today, unfortunately. Yes, nasa screen na kanyang TikTok account, i-bash siya ng i-bash. Hi! Yan ang ating goal for Ivana. Charot lang. Ayan, for our today's episode, guys, ayan, isang panibagong content na naman. And, ayan, I know some of you will be familiar kay Ivana. Hello Isa sa po. mga matatagal nating kaibigan po. Kaibigan. Dito sa Dubrovnik. Yes, and for our today's episode, magkakamustahan naman tayo. Pang-ilang season mo na nga to, te? Pangatlo, This is turning my 4 next year. Yes. Opo, 4th season na siya. Magkakamustahan tayo. Ano yung mga nabago sa buhay ni Ivana? Ilan na yung asawa niya today? Ay, my God! Walang ganyan. Ayan, ano yung mga pwede niya maipayo po sa inyo, sa mga nagbabalak din. Lagi naman ganun yung content natin, guys, sa mga nagbabalak pumunta dito, makapagtrabaho dito. Ayan, sasamahan tayo ni Ivana. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Wow, 13,000 ka na. Alam niyo, trivia lang. Ayaw niya kasi maniwala. Parang wala pa sa 300 yung follower niya. Follower na niya ako sa YouTube. Hoy, dito talaga. Tapos, Naging binabash follower niya lang kita nung ako. ano na ako, 11,900. No. Kasi nung papunta ako dito, search ako ng mga reliable vlogger. Tama Tapos na. ikaw yung unang lumabas. Wala pa sa 300. Parang Talaga? pang 350 ako, be. Oh, di ba? 13,000. Magka 13,000. Di ba, ganun nakatagal sinusuportahan. Tapos ako, pinapabash niya ako sa mga followers. So, wala naman talaga siyang kwentag. Char lang. Okay lang. ganun. Ganito po na talaga kami ni Ivana. Sa sobrang namin, comfortable sa isa't isa, kanya kaming dalawa. Opo. So, ayan, bago tayo magtagal, since mabilis na po dumilim dito sa Dubrovnik, you will see ang ganda kung saan tayo nagsushoot for today. Pak na pak, napakakalmado, but napakalamig. Yes, malamig ka ba? Malamig ba? Oo, Hindi. te, malamig na nga. Wala, nasanay na ako dito eh. Charis. Char. Ayan. So, pag-uusapan natin ang ating buhay-buhay dito sa Croatia. Teka, kamusta ka na? Maayos. Maayos. Blessed. Oo. O, ikaw, sana all blessed. Ano kasi si Ivana, guys, dito, hindi naman talaga siya totally full-time sa Dubrovnik. Oo. Every winter lang ako nasa Dubrovnik. Tapos Oo. pag summer, nasa island ako. So, paano mo tinanggap na gano'n yung magiging sitwasyon mo dito sa Croatia? Ano lang, kasi nag-apply ako dito, sa contract ko is seasonal. So, grinab ko siya, dapat tanggapin ko. Oo. Ayun, tapos luckily na absorb kami ng company kasi kami yung first batch na Oo. Filipino. So, Inabsorb I will kami. put, guys, sa description yung first interview with Ivana. So, pwede kayong mag-look back kung paano yung naging proseso niya dito. But this time, yung mga nangyari sa kanya after ng 2 season, since magpo-4 season siya dito, 3 season, ayan. So, paano mo, tinanggap na palipat-lipat ka ng trabaho? Kumbaga, okay ba sa iyo yung palipat-lipat ka ng lugar? Sa akin, actually, okay lang. Kasi parang inano ko siya as, ano bang tawag dito? Challenge. Oo. Kasi 'di ba, pumunta ako dito pa sa trabaho, hindi para mag-inarte. Branding lang niya sa akin yung maarte ako. Pero guys, mind you, pag summer wala pong ganda-gandahan, nagbubuhat din po kami. Nabibilad po talaga kami. Ganun po. Tinanggap ko siya kasi kailangan ko trabaho. May Oo. pangarap ako. Pumunta ako dito hindi para magganda-ganda. So, Pero yun. given maganda naman kasi talaga si Ivana, guys, di lang niya alam. Pahambuli pa. Char. Ayun, tanggapin mo. Tapos, tawag dito, yun yung in-applyan mo nasa contract na magpapalipat-lipat ka. So, pag nilipat ka nila, wag mong sabihin, ano ba yan? Expect the worst na lang, kumbaga. And then, i-lessen yung expectations pagkatapos. Oo. At saka parang blessings din siya kasi may trabaho ka na at the same time, nakakapag-travel ka sa Croatia, di ba, ng for free. Yun nga lang, pag pumunta kayo dito, huwag kayong mamili ng maraming gamit. Sobrang hirap po maglipat. Sobrang hirap mag-empake. So, tama na siguro yung So, isang paano luggage. yung accommodation mo sa Croatia pag summer? Culture lang? Yung first contract ko, nasa Makarska ako. Okay. Then after nun, dinala ako sa Starigrad, tapos Dubrovnik. Tapos, nung summer 2024, nasa Korčula naman ako.
Akala ko Dubrovko, Chulacala. Hindi. So, paano tayo yung mga naiwan mo? Ano, dinala mo lahat yung mga gamit mo sa Dubrovnik? O... Actually, since alam ko naman sa sarili ko na sa Dubrovnik ako every winter, yung mga pang-winter ko, nandito lahat. So, ang dala ko ng luggage, isa, pang-summer lang. Alam mo na yun? Yeah, o pang-OOTD. Mga OOTD ko pang-summer, tsaka uniform, yan lang. Tsaka yung mga gamit ko na mga essentials, gano'n. Tapos doon na lang bibili ng kung anong kailangan. So, ito guys ay parang umikot tayo sa topic na to patungkol sa kontrata. So, importante, nabasahin niyo na mabuti ang kontrata. If seasonal, may possibility pa rin tuloy-tuloy ang trabaho. But, remote job ang tawag doon. Yung palipat-lipat, remote job. Hindi ko alam eh. Remote job. Chulachok, gano'n. O, Dubrovnik, gano'n. Basta seasonal yung tawag sa amin nung una. Pero since, di ba nga, na-absorb kami, yearly na yung contract namin. Pero ngayon, 2 years na. Yay! Sa taon na lang, PR na siya. Oh, hindi. Buko. Malay mo, di ba? When it comes naman, Tess, sa trabaho, ayan. From your first season sa Croatia as a gelato supervisor, manager. Amo na rin kasi to, modern na rin to dito eh. Ayan, since matagal na kasi talaga siya, kumbaga pinagkatiwalaan na. Kamusta yung mga nabago sa trabaho mo? Ano yung mga nadagdag na trabaho? Di ba nga nag-start ako ng seasonal? So wala talaga akong alam. Never ako nag-work sa mga food industry, mga F&B, kineme, ganon. Wala akong experience. So si Aroma naman, tinulungan naman kami. Nung first namin, meron kaming academy. So tinuruan kami paano mag-scoop, paano mag-handle ng mga customers, ganyan-ganyan. So nung una, ganun lang, nagbebenta rin lang ako. Literal na seller lang? Parang literal na, what do you want? How many flavors? Pak, ganon. Tapos thank you. Ngayon? Tapos, nung na-renew ako, tapos lumuluma ka na? Lumuluma na. Yung next season ko, nung 2024, ayun, humawak na ako ng shop. Ang nabago sa buhay ko, maraming trabaho. Hindi lang isko ko iniisip niya, pati mga manpower, iniisip na scheduling, mga sales. Tapos pagka sa sales, bakit ganito, bakit ganyan, compare versus last year, ganun. Maraming nabago. Marami akong natutunan. Pero hindi pa rin ako natutong makisama. Hindi, charot lang. Kaya guys, hindi seryoso ha, hindi ko to binasasabi sa'yo, na-amaze ako. Bakit? Wala lang kasi parang ang saya kaya sa pakiramdam na meron kang kaibigan na parang nakikita mong lumalayo yung career niya o kahit wala man tayong title dito pero yung tiwala ng mga employers. Ang sarap ng tiwala. Kasi nakakayamot lang. Kasi pag alam nilang kaya mo, iiwan ka nila dyan. Pero yung somehow sa part natin, parang nakaya mo, may tiwala sa iyo employer, di ba? So yun. So ayun. Natutunan. Pero yun nga, don't worry. Ang sa experience lang, sa experience ko gawin mo lang na maayos yung trabaho mo. Exactly. Di mo kailangang makipagtagisan ng galing. Kumbaga, tayo naman mga sa Pilipinas naman is, kumbaga, extra mile kasi tayo sa trabaho. Kumbaga, beyond the contract pa yung ginagawa natin. So, once na na-appoint kayo sa isang trabaho na parang ipinagkatiwala sa inyo ng amo ninyo, treat it as a challenge din. At the same time, yun nga, good luck din sa utak ninyo. Stress din. Masasabi ko kang mag-iinarte. Huwag mong sasabihin na, ay, dati sa ganitong bansa, bisor ako. Pumunta ka dito. Mag-start ka muna ng mababa. Kasi ganun din naman kami, di ba? So, ayun, be humble. Yun. So, ikaw naman, next question tayo, ayan. Aside sa pagiging Filipino worker, ayan, labas tayo ng trabaho mo. Kamusta po yung buhay mo bilang isang anak, isang manugang? Uy, walang ganun. Kamusta ka, T, as a person outside your job? Ano yung mga tingin mo is nag-improve ka as a person once nung nagtrabaho ka sa Croatia? Malaki. Malaki yung improvement ko bilang isang tao. I see. Kasi before, hindi ko kayang lumabas ng bahay mag-isa. Pero ngayon, pag binigyan ka ng ticket ng boss mo, next week pupunta ka dito. Hindi mo alam saan tong lugar na to. Dala mo yung ticket, dala mo passport mo, dala mo luggage mo. Go! Basta meron kang address, asan na to? Tapos tumapang ka. Maging matapang, matututo kang tumayo
tayo sa sarili mong mga At saka ano siya, mukha lang siya nakakatakot. Pero very fulfilling kapag na-solo mo. Alam mo ba, first travel ko out of Croatia, solo traveler, di ba? Nag-ano muna ako, nag-Montenegro. 3 days ako doon, mag-isa ako. Hindi ko alam kung ano yung lugar na yun, pero may Yun, kalma. isa pa yung sa mga naamis ako sa'yo. Para pag nakikita ko kayo, sinasali kasi hindi ko siya kung nakauwi sa sali eh. Nakauwi na ba siya? Oo, ikaw naman. Nandiyan na si Sally. Oo, as in, ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing niyang mag-execute ng mga plano sa mga travelers ninyo. Ano siya, parang masasabi mo sa sarili mo na dati sinasabi mo na hindi mo kaya, pero once ginawa mo siya mag-isa, go. Diba? Kaya ko pala. Ay, diba? Oo, okay din. Alam mo yung character development na tinatawag. Yun ang maganda. Sobra. Tapos kasi, alam ko sa sarili ko, introvert ako. Pero pag nasa ibang bansa ka, parang matututo kang magtanong. Magiging ka bigla, extrovert. Explorer, ganon. At saka siguro tayo nakatulong din yung circle of friends. May friends ba ako? Bukod sa akin, hindi ko sure kung pinapasikiran nila sa hali. Issue na naman tayo dito. Ayan. Ayun, ganun lang. Yung mga audience ay sa taas, te. Uy, may asawa siya. Ang gwapo. Tinuturuan niya akong Oo, umeme diba? Ang dito. daming audience sa mga lalaki dito. Diba, malay mo. Te, maging iba na to, Miss Love ka na. Diba? Gusto ko, charis. Yung art-art. Ayan. So, Ang hangin. ikaw, Tessis, ayan na, nagkakamustahan na tayo. Puntahan natin yung mga plano mo. Anong plano mo sa Croatia? Anong plano mo sa visa mo? Anong plano mo sa residency mo? May mga nakaplan ka na ba? Sa totoo lang, Kasi ito, ang dami nagsasabi na, yes, stepping stone ng Croatia. Hindi ganun kalaki yung sahod. Napakahirap mag-apply ng permanent residency, ng family reunification. Ikaw, Te, may mga ganung mindset ka ba ngayon na naiisip? May mga plano ka ba na mag-PR dito or hanggang kailan ka dito? sa ngayon hindi ko pa masasabi hanggang kailan ako. Kasi ang mindset ko, hanggat gusto ako ng company, magsastay ako. Kasi mahirap humanap ng bagong trabaho. Mahirap magsimula ulit. Since ako, alam mo naman, Tsaka siguro kontento ka na naman. hindi ko masasabing forever ako. Pero sa ngayon, hanggat gusto ako ng company, Grateful at the same time. kaya pinagbubutihan ko yung trabaho ko. As in, walang arte-arte to. Nagbubuhat Totoo. Nakikita ko sila nung nandito pa kayong winter siguro, mga summer. Basta may mga times na nakikita ko yung mga mukha nila. Haba-haba ng pila sa labas. Totoo yan. Alam mo yung mga make-up ng mga to, lusaw na. Kaya hindi ako nagme-makeup. Kasi pag may deliveries ako, marami yan. Lalo na dun sa Corchula kasi malaki yung tindahan ko. So, marami, more than 100 posetas. Tapos ang dami-daming mga dry goods. So, minsan mag-isa ako mag-receive. Pero kaya ko. Kasi, yan na yun eh. Kasama na yun sa trabaho ko. Kasama yun Sakit ka sa likod. Oo. Pagkatapos nun, kakain na lang ako ng masarap. Tapos, Pero, magsha-shopping. mayaman naman kasi talaga siya, guys. Hindi po. Oo. Magaling sa pera. Nakakapag-manage ng pera. Nakapag-travel nga yan ng ilang araw sa po. Giting-git talaga ako. So, alam mo, nung pinapanood ko yung story mo, yung mga captionan mo, ay, sorry ba bad words? Sorry. Parang, shit, ganto rin ako. Yung batang hindi Oo, nakasama ganun sa field din. trip, Ang tapos grabe. nasa Paris na Ang ngayon. sarap na feel na-feel kita nung mga panahon ng in-unfollow ko si Ivana kasi nakikita ko yung mga my day. Alam mo ba, nag-chat yung papa ko noon, super proud daw siya. Sabi niya, buti na lang hinayaan ka naming umalis. Kasi alam namin, hindi namin mabibigay yan. Ang galing mo na. Pero parang, naiyak tuloy ako doon. Ako din. Alam mo ba, iyakan ako noon pa. Umiyak ako, sabi ko. Kasi super proud sila sa akin. Kasi nga, di ba, alam nila sa sarili nila na hindi nila afford na bigyan ako ng pera. Hindi naman kami anak ng Pero sa hindi naman to ibineblame yung parents Hindi, na. never. Masaya ako. Bakit nila nabigay sa'yo yung gano'n? Sabi lang niya, proud ako sa'yo, kasi proud kami ng mama mo, kasi yung mga bagay na hindi mo namin kayang ibigay, ginawan mo ng paraan. Never ka nang utang, never ka nang hingi sa amin, pero tingnan mo ngayon, nasan ka. Uy, naiyak ako. Lagi lang yung sinasabi, umuwi ka na, namimiss ka na namin, kasi magpo 4 years na akong hindi umuwi. Ay, may anak ka, te? Uy, wala akong anak. Issue ulit. I'm sorry. Chismis lang po yung tatay ha, baka ano. Wala po akong anak. Ang saya sa pakiramdam na
yung Sabi ng parents. parents mo. Tapos alam mo yung mga nakasama ko before sa work, yung kilala talaga nila ako na pangarap kong mag-Europe. Chat sila, oh, oh Ivana, super proud kami sa'yo. Na, unti-unti bang naabot yung mga pangarap mo. I'm so Thank happy. you, Lord. Happy for you. Yeah, alam ko malayo pa man ko mararating. No? may- Saka, sana huwag ka makalimot sa mga ibang akin. kinemer. Yeah, sana bucket list natin, te, makapag-together naman tayo sa travel. Mag-Spain tayo. Spain. Di ko, ayoko kasi mag-commit. Alam mo yung sitwasyon ko sa I know. Ang hirap mag-commit ng mga bakasyon, mga gala-gala. Gusto ko makapag, sa inyo, may mga sudden changes pala na, ay, di pala ako pwede, te. Diba? So, Oo, di ba dapat aalis ka? yun eh, di ba? Di naman siya natuloy, te. Saan yun? Pag Vienna? Pa-Vienna ako noon, tapos pulilipad ako ng Hungary, pa Slovenia, balik ng Zagreb, pabalik ng Dubrovnik. Kaya planado na ang lahat. Ang May ganda-ganda. itinerary ka na. Oo, okay na. Ticket ko, hotel booking, chuk. Nag-message yung amo. Aha, mamumove ka na ganito, ganyan. Meron tayo ganito, ganyan sa mga petsa na ito. Pupo. So, wala yun. Again, tayo ay worker dito. Hindi tayo pwede mag-inarte, di ba? Yun lang. Priority ang trabaho. So, sabi ko, makakahintay naman yung travel. Hindi naman aalis yung mga bansang yan. Sa ngayon, nanghihinayang muna ako. Magkano yun? Ayoko na lang isipin. Pero, life must go on. Naglagas na naman tayo ng pera. Mahalaga is, siguro kapag talagang totally, polish na yung schedule. Travel tayo. Anyways, bakit ba ako nagkakwento na wala na kayong pakialam sa akin, no? Eto, te, since magre-recall lang naman tayo sa mga doon sa mga na-advise mo before sa first vlog natin, may mga ma-advise ka pa bang bago sa mga gusto pumunta ng Croatia? Or may mga gusto ka pang baguhin doon sa mga napayo mo dati na gusto mong ibahin ngayon? Ano ba yung mga napayo? Di ko rin nga, di ko pinapanood yung vlog mo. Hindi ko na pinanood yun kasi binabash mo ako. Ingadit ko na lang siya, basta upload tapos. Ano? Ano na lang yung mga sa patuloy na paghigpit ng Croatia, sa patuloy na pagdami ng mga requirements, sa paghigpit ng mga renewal processing, sa tagal na paglabas ng mga working permits, ano yung mga pwede mong maibigin? Since ikaw mismo, nandito ka na, nakikita mo yung nangyayari, sitwasyon. Siguro ano bang tawag doon ng hirap magtagalog? Magtiis lang na pag nag-aantay kayo, kunwari binigay na sa inyo yung opportunity tapos sinabi na on process na yung visa, kung willing naman talaga kayong pumunta dito, mag-antay lang kayo kasi darating din yan eh. 'Di ba? Even tayo pag renewal ng mga residence permit namin dito, medyo matagal. Kagaya ngayon, wala pa yung sa amin, expired na din mo yun. Next week lang sa akin, te. So, wala pa rin kabalita sa working permit namin. Basta yun lang, sa mga papunta pa lang din dito, lagi naman gano'n. Lagi lang kayo mag-pray kasi kung binigay na sa'yo ni God yan, on the way na yan, antayin mo lang siya. Ano na lang. Tsaka, always remember, hindi lang isa, dalawa, tatlo, 10 aplikante ginagawa ng mga papers dito. Hindi Lalo lang. na ngayon, libo-libo na. Dati tayo ito, no? Sobrang dami. Alam nyo ba, dumating kami dito, kaka-Schengen lang ng Croatia nung Oo. bago tayo. Konti lang talaga yung mga Filipino. Kaya siguro dahil Kaya ang swerte-swerte rin talaga ng mga nakakapunta dito na Schengen na sa Croatia na may mga talagang another plans pa after Croatia. Kasi sobrang bilis. At saka, ang swerte rin ninyo kung kaya yung bibigyan kagad ng 3 years residency. Oo. 3 years ka na ba, te? 2 years. 2 years? Okay na ang 2 years, te. At least matagal-tagal na yung process. Oo. Diba? Basta pag nakapunta kayo dito, i-enjoy nyo muna. Kung meron kayong plano behind that, okay lang. Hindi namin maaano yung mga dreams nyo. Malay nyo, gusto nyo pumunta ng Yun na, tama tayo sabi mo. I-enjoy nyo muna. Bawiin nyo muna yung mga ginastos nyo. Huwag kayong mabuhay sa anxiety na, hala, ano nang mangyayari sa akin after nito? Tama. Ang dami nagme-message sa akin yan, te, wala pa dito. Sir, paano ko po kapag natapos yung contract ko? Paano po yung trabaho ko? Ang like ko lang sinasabi, i-enjoy nyo muna yung season. Pag nagaman nyo na yung flow ng mga sitwasyon ng mga Pinoy dito, siguro ibigay nyo yung first 3 months, enjoy muna kayo, ganan-ganan. Kung sa tingin niyo medyo nag-aalangayin na yung petsa, ayan, dyan kayo mag-decide. Pero bawiin nyo muna yung mga, lalo sa Middle East. Ang mahal-mahal. Mas mahal pa gastos natin. Ikaw yata. Ako, 50k lang in pesos ako. Wala, nasa 150 siguro yung sa amin. Mas mahal yung galing Middle East kaysa sa Pilipinas. Kasi sagot nila lahat ng agency, ng company. Kami kasi dahil cross-country, di ba? Sabi talaga. Bawiin niyo muna. Wag niyo muna bigyan ng stress sa sarili ninyo na wala pa kayo dito. Huwag kayo magpapaka-stress. Problemado na kagad kayo sa kung ano magiging trabaho niyo sa next season. May mga nagme-message sa akin. Siguro nakikita nila na nag-uusap tayo. Tapos yung nagtatanong sila, paano daw after season, ganyan. Sabi ko, ang mapapayo ko lang, pagbutihin nyo yung trabaho nyo. Kasi dito sa Croatia, once na nakitaan ka ng mga amo na
may potential na magaling ka, na matyaga ka, i-renew ka nila. Saka hindi madamot ang mga employers dito na mag-absorb. Hindi sila madamot sa opportunity. Sa experience ko, okay, Diba? oo, mabait yung employer. Kapag alam naman nila na kaya mo or deserve mo yung spot for extension renewal, so it's up to you na lang kung gusto mo siyang i-grab. Pero yun nga, i-enjoy nyo muna. Enjoy nyo muna. Ang ganda-ganda ng Croatia eh, di ba? Lalo na pag napunta kayo sa mga seaside, sa Sobra. island, ang ganda. Enjoy. Saka dito sa Dubrovnik, masasabi ko, pag tinatanong ako na customers namin, anong favorite place ko sa Croatia? Since marami naman ako napuntahan na ng Croatia part, sinasabi ko lagi is Dubrovnik. Nasa Dubrovnik talaga yung puso ko. Every time na galing, di ba yung bahay namin sa taas, tapos pababa, papuntang Old Town, pag nakita ko tong view na to, grabe, laging, thank you Lord, nandito ako for free. Ay, oo, diba? Kasi ang daming Privilege ka na. Ang daming mga Filipino or mga, hindi lang Filipino, basta mga galing Asia na gustong makapunta ng Europe. Especially ngayon sa Croatia, medyo na sumisikat siya, di ba? Tapos, di ba, paano ka hindi magiging grateful? Nandito ka, you're living here for free. Tsaka, mag-work ka na lang dito, di mo na kailangan problema pa ng mga tirahan mo, di ba? So, yun lang, i-enjoy ko lang talaga. Napaka-importante. At the same time, sa pag-enjoy ninyo, makontento kayo. Yun lang, content importante na. yun. Tapos, sipagan nyo lang, pagbutihin nyo. Okay, yan. Bago tayo mag-end. May kodigo ka May kodigo ako. Siyempre, yung mga Tony Talks nga, di ba? Ito, te, gusto ko lang to, gusto ko ikaw sa'yo manggaling para di ako mabash. Ano ba yan? Parang takot ako bigla. Pag-usapang mga bash. Based sa experience mo, Okay. ano yung mga sabi-sabi Sabi-sabi. ng mga Pinoy bago ka pumunta dito na napatunayan mo hindi pala totoo? Mababa yung sahod. Ay, serious. Ba talaga? 10,000 ang sahod kada buwan? Hindi. Hindi, Totoo naman yung sabi-sabi na mababa ang sahod. It will always depend sa, yun nga, sa performance mo. Sabi ko, hindi madamot ang Croatia, mga employers opportunities. Eventually, kapag nakitaan ka nila ng potential, aside sa dagdag trabaho, syempre, dagdag din ang sweldo. Tapos may mga bonuses. Ganun. Yung mga sabi-sabi, hindi ko kasi na-experience yung Kasi totoo yung pag-seasonal ka after noon, hindi mo alam saan ka mapupunta. O pag Totoo yun. hindi ka natenga. Pero hindi ko kasi na-experience yun. Kaya para sa akin, possible na hindi rin totoo na matitenga ka. Sa aking experience baka mabash din ako. Hindi ako natenga. So, kasi nga, supposed to be naman kasi guys, ang aroma ay more on seasonal. May mga ibang, maswerte ka lang talaga, hindi siya natenga kasi deserve mo mag-work ng yearly. mabuti kasi ako yung Yun nga, sorry. Ang ganda niya, te. Ang ganda niya. Picture ka na mamaya dyan, ha? Picture ka na mamaya. Huwag ka na. Mamaya picture ka dyan, ha? Okay, char. Meron kami isang kasama. Yung Ang ganda, ang perfect ang spot mo dyan, te. Ang ganda, ang ganda. Mamaya ka dyan, ha? Diyan ka lang. Ayan. Ginawa mo naman siyang aso. Naksit. Diyan ka lang, te. Pipicture ka na mamaya. Ano pa, te? Meron pa. Di ba kasi may mga nambabash sa Croatia na, ay, ganyan dyan, seasonal, ay, mababa yung sahod. Huwag kayo maniniwala. Ay, hayaan yung ma-experience nyo. At saka, kung may mga naririnig kayong ganyan, na mas madami, naniniwala ko, mas madami yung may mas magandang kwento. So, kung ayaw nyo naman ng seasonal, pwede kayong mag-apply. Kasi marami na ngayon, marami ng mga hiring na sa mga factory, sa mga bakery, Retail, mga supermarket. Yun, ganun yung applyan nyo. Huwag kayong mag-a-apply ng mga F&B. Kasi yun talaga yung mga seasonal. More on seasonal. Magsa-start lang kayo ng mga April or May, tapos matatapos kayo ng October. Hindi mo pa sure kung Hindi April ka mo mag-i-start sure, diba? kasi sabi nga natin lagi, depende kung kailan lalabas ang yung mga working permits. So, kung gusto mo ng ano ba yun? Tuloy-tuloy na work. Tuloy na work, matagal na contract. Mag-apply Sa kayo contract sa pa mga lang guys, production. mag-decide na kayo bago nyo i-sign. Huwag kayong Europe. Oo. Go na. Excitement ang pinapairal ninyo. Huwag kayo mag-decide na excited kayo. Basahin nyo na mabuti yung kontrata. Kapag tingin nyo, seasonal, medyo dehado kayo, iwas. Kundi kung ayaw nyo ng seasonal. Okay? Once na nandito kayo, totoo yung maraming opportunity. Pero hindi totoo yung madali. Totoong maraming opportunity, pero hindi agad-agad ibinibigay. Based lagi yan sa experience ninyo at sa demand ninyo. Kung kayo ay choosy, Kasi may mga kakilala din kami na kasama namin na seasonal. Nakakuha sila ng trabaho
trabaho after nung season. Pero it doesn't mean na after nung season mag-work na agad sila. Kasi mag-aantay pa sila ng another working permit, tapos ipaprocess pa yun. According to them, hindi. According to them, parang since wala pa sila talagang contract, sila yung nagbabayad ng bahay, ng Ayun lang talaga. Cons talaga yun. Ayun. So, nasa sayo kung i-grab mo yun, kung talagang may pangarap yun yung reality, guys. Hindi porket tayo ay foreign worker dito, tayo ay accepted sa lahat. Tayo ay obligado rin na magbayad, gumastos on our own, lalo na nag-decide tayo sa isang bagay na tayo naman talaga dapat ang gagawa. So kung kayo, let's say for example, nag-apply kayo sa ibang company, kayo po ang may obligasyon, gumastos sa inyong mga renta whilst waiting sa mga documents na hinihintay ninyo, magbayad ng mga bills, okay? Diyan, ang dami nang nagbabasa ganyan. Ba't ganyan? Kayo nagbabayad ng mga tubig kuryente, dapat employer na ninyo, ganang-ganan. Again, hindi porket isinahan kayo ng employer ninyo sa trabaho, sila agad-agad yung sasagot ng mga bills ninyo, mga bahay ninyo while waiting. Usually, ang mga yan, magsisimula pa lang mga free accommodation, tubig kuryente, kapag lumabas na yung working permit. Okay, malinaw tayo doon, ha? Kasi marami nakaka-misinterpret. Okay, ang daming message sa akin na ganyan. Intindihin nyo lang. Kasi pag sinabi na sa inyo na ganito, tapos grinab nyo, andyan na kayo eh. Hindi, wala kayong kailangan. At saka guys, ito ha, ang mga employer naman dito, hindi naman yan basta-basta na naglalabas ng pera. Pakiramdaman nyo rin ba yung sitwasyon? Libre accommodation ninyo, tapos wala kayong trabaho, tapos wala kayong babayad. Di ba parang kung kayo yung sa sitwasyon, ako naiintindihan ko yung gano'n. Kaya hindi ako nagreklamo kapag nung nag-rent ako before, kami kabayad, okay. Wala problema sa akin, mahalaga may work permit ako. So para di kayo problema, ma-stress. Kasi saka kailangan, handa kayo financially. Lalo na mga ganyan sitwasyon. Totoo, financially, dapat handa ka talaga. Kasi nga, pwedeng pag natenga ka, hindi sagot ng employer yung hindi bahay, yan, wala yung exact timeline kung kailan ka talaga magkakaroon ng free sa lahat. So, kailangan ready ka kapag seasonal job yung kinuha mo dito. Okay ha? Wag na kayo gumawa ng mga kwento na kaka-stress niyo. Kayo magpaka-stress. Tignan niyo siya. Isa na ako. Isa na nga ako. Ba yan? Wala summer, winter. Parang, Diyos ko, tuloy-tuloy talaga. Kahit winter. Supermarket siguro dahil... sige. Sa bagay. Okay, ayan. Bago tayo magtapos, Ay, tapos na. What are nga tayo? Uy, wala. Podcast na pala to. Ayan. Bigyan mo ako ng 5 tips. Bakit 5? Ang dami ng... 10. Ayan. Ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa ating mga first-time viewers, sa mga naghihintay ng mga working permits? Lagi yun ako ganun. Ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa kanila? Go, it's your time to shine. Tips. 5 tips. Oh my God. Number 1. Number 1. Pag natanggap na kayo, sure na yon, mag-antay lang kayo. Huwag kayong, yung kagaya ng sinabi ko kanina, once na inaantay nyo na yung visa nyo, working permit, mag-antay kayo. Tapos pangalawa, dapat, tama siya, financially ready kayo. Kasi pagdating nyo dito, hindi kayo sure kung magsa-start na kayo kaagad. So, saan kayo kukuha ng pagkain? Kasi hindi naman magsa-start yung food allowance nyo hanggat hindi kayo nag-work, right? Maswerte pa may food allowance. Maswerte talaga kayo kung may food allowance kayo. Tapos pangatlo, sipagan nyo lang, pag nag-start na kayo sa trabaho, binigyan kayo ng opportunity na magtrabaho, ayusin nyo, galingan nyo. Kasi dito, for your own sake, ha? Dito, pag nakitaan ka talaga nila ng potential na okay ka, mapagkakatiwalaan ka. Yung corona. Yes. May chance ka na ma-renew. Hindi siya Mexico talaga. Deserve mo talaga yung crown for it. Pang-apat, matuto kayong makisama. Totoo. Kasi ako, di ba nga, humawak na ako ng mga tao. Siyempre, may mga, alam mo na, ups and downs yung mga ganyan. Laging ako yung bad cops. Ako yung, bakit ang strict mo? Bakit ganito Hindi ko naman sila masisisite. Time ko to, di ba? Bakit ganyan ka? Bakit ang strict mo? Bakit? Dapat ba bini-baby ka para matuto ka? Tama, I agree with you na. Kasi gusto ko silang tuto. Tama yan, tama. Yung iba minamasama nila na ang strict ko daw. Bakit ganyan? Ayoko silang mapahamak. Gusto ko pag dumating yung boss, alert, prepared. Magaling ka, ganyan. Hindi naman sa never ko mamimisinterpret yung sinasabi ni Ivana. Kumbaga, syempre, senior na kasi siya sa work. Sa work. Diba? Sa experience.
So, experience. kung ako rin siguro, yung bagong heart, makakasama ko to, siguro sa loob-loob ko, naiiyamot na ako. Pero Totoo. naiintindihan ko kung bakit siya ganun. Tama, te. Agree ako sa sinabi mo, te. Totoo yun. Hindi binay baby. Tama yun. Huwag kang magpapabebe. Pumunta ka dito, tumayo ka sa sarili mong paa. Tama, Kumbaga, tama, parang tama. i-guide naman kita, di ba? Oo. Or kung sino man yung makakasama mo. Huwag niyong minamasama. Kung Kahit ano naman yung... kami guys dalawa, hindi siya ganun totoo, parang, private, hindi siya ganun. Talaga palangka, although, good terms yun. Hindi lang sa akin. Yung, kunwari, kahit lokal yung mga magiging boss nila or Filipino, i-respect nyo. Kasi, dun magsa-start dun nila makikita kung, ay, ito, okay to, pak, okay. Tapos, pang-lima, tibay at lakas ng loob. Totoo. And more prayer. Ang daming sumuko sa seasonary. Maraming sumuko. Marami kaming mga kakilala, no? Lalo ni mga Sobra. Nakakalungkot, syempre. Pero, kung yun kasi yung in-offer sa'yo, tinanggap mo, mapiblame 'di ba? At saka babaan natin yung expectations talaga. Kasi dyan talaga tayo magkakaroon ng problema sa expectations. Exactly. Tapos, Inaasahan mo. intindihin yung mabuti kung ano yung contract nyo. And ito, tinaano ko sa ilang seasons ko dito, napaka-importante talaga na kapag mag-react ka sa isang bagay na alam mo, normal kasi sa mga OFW, yung, alam mo yung ma-irate ka sa amo mo, sa trabaho mo, parang na-overwhelm ka sa sobrang daming trabaho. Napaka-importante na you remain calm sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. And siguro yung isa sa mga natutunan ko, ako kasi kapag may something na hindi pabor sa akin sa trabaho, Ay! ganun ako muna, talakera. Ang tinuro sa akin na supermarket, sige, magpaliwanag ka. Doon ako magkakaroon ng realization, titimbangin ko muna kung ano magiging reaction ko. Then, okay na, tapos na. Sige, nagkakaintindihan tayo. So, sana kayo din ganun. Huwag nyo papairalin yung galit ninyo, yung reklamo ninyo. At saka yung be humble. Kasi, i-humble ka talaga ng magiging situation mo dito. Super Sasabihin agree. mo, sa Pilipinas manager ako. Sa Pilipinas, Sobra. bisor ako. Pagdating mo dito, hindi ka muna ganun. Magsa-start ka talaga. Alam mo ba, nahihiya, di ba? Sa supermarket ako. Alam mo, nung mga pauna-una, syempre, galing ako nung Old Town. May mga kabataan na ninit. Nakikita nila ako sa supermarket nagtatapon ng basura. Alam mo, nung time na, may mga una-una doon, lumilaban ako ng kalye. Nahihiya pa ako, ganan-ganan. Hanggang sa natutunan ko na, hindi, trabahador ako dito, wala akong pakialam. Alam mo ba kami, di ba, pag nag-grocery, syempre, walang taxi ang mahal, di ba? So, buhat yan, may bigas, may sabon, may ano. Sobra. At saka, siguro yun talaga yung pinaka, masasabi mong isa sa pinaka dapat mong i-treasure. Hindi lang sa Croatia, ha, sa pag-abroad. It will humble you when it comes to experience, and it will humble you as a person na it's okay to look back sa mga naging past experiences mo kung anong meron ka man, but you have to live on the present kung ano man yung meron ka ngayon, and i-appreciate mo siya, i-embrace mo lang yung changes, i-cherish mo lang siya, and eventually, yung sabi nga kanina, as long as you are contented, hindi mo makikita yung mga maling ginagawa mo kasi kontento ka, masaya ka, you're just going with the flow kung ano meron ka. Be grateful. Totoo, be grateful. And, syempre kay Lord, always pray, huwag kayong makakalimot magpasalamat. Kasi hindi naman forever nasa laylayan ka, di ba? Totoo. Hindi agad-agad naman andudo ka kaagad. Applyan mo dito is Talagang managerial diba? position. O unless meron ka talagang kakayahan, may power ka, isa kang sangre na meron ka brilyante. Yung brilyante, di ba? Pasneya. Pasneya, applyan mo, waitress, ganun. Dito muna tayo. Eventually, pataas ang pataas, di mo namamalayan. Tingnan mo siya. Pero yun nga, I'm so happy na nandito pa rin tayo. Ako din, sobrang thankful. Hindi ko talaga in-expect na makakatausap. Kasi ang expect ko, 6 months lang ako dito. Kaya ako din. One season lang. 3 years ka na, di ba? More? For 4 years na. Ako magti 3 years. Hindi Diba? ko po talaga namin in-expect na aabot sa ganung katagal. Kumbaga, blessings talaga na nag-Shenzhen bigla si Croatia. Nung time ko na pumunta ako, hindi pa Shenzhen Ayun na. Talaga, Hindi pa Shenzhen si Croatia. Nag-start siya 2023, so sa amin. Kuna pa yung pera dito, nabutan ko pa yun. Wow. Tignan mo, nasa na siya ngayon, diba? Nasa medyo materials pa yun. Hindi, tapos ang palin. From 1 views, tapos nagmi-million Hindi, views. malayo pa tayo guys, malayo pa tayo. But yun nga, I hope na on this content, nagkaroon kayo ng realizations, nagkaroon kayo ng learnings when it comes sa experience, hindi lang experience ko, isang kabayan po na I hope ay nakatulong, nakapagbigay ng motivation sa inyo, sa mga magwo-work sa gelato, sa aroma, ayan, si Ivan,
Ivana. Okay, you will see on the screen ang kanyang TikTok. Pwede kayo mag-inquire sa kanya. Go, bulabugin niyo siya sa PM. Mag-reply ka sa kanila, te. Sabi ng boss ko, nasa ano daw galing sila ng Pinas nung October yata. September, October. Nasa 150 daw yung na-hire sa amin lang. Kasi, ewan ko, baka may i-open na ibang ano. But, syempre, seasonal lang po yung mga yon. Kaya ang maipapayo ko, pagbutihin nyo. Pag napunta kayo sa akin, manda kayo. Bakit? Good luck sa inyo pag nakasama sa trabaho to. Ang dami naman yun, di ba? So yun lang guys, I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Ilang minsan ba ito? Grabe ito, part 2 na to. 40 minutes na yung vlog natin. 40 ang bilis! Thank you so much guys for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-mention sa Ivana. Ayan, siya po ang bahala sumagot. Siya ating magiging social media manager. Siya sasagot ng mga comments ninyo sa ating vlog for today. Again, thank you so much sa pagsama. Ivans, thank you. Sana po ilibre niya ako after nito. Natulog. Oo, huwag ka mag-alala. Ba yun? Wala na akong pera. Hindi makapagigil ng ice cream. Yun ang tinulong sa akin ng pamilya ko, ng parents ko. Huwag ako manlilibre. Lusot. Okay lang. Magkakapi tayo. Na naman libre. Yun. So, good luck and see you soon po dito sa Croatia. Thank you, Tay. Love you. And, sabay. Sabay? Anong magagawa?